Kabanata 751. Gayunpaman, makakasira iyon sa kanyang asawa at sa kanyang reputasyon. Hindi mahalaga kung ano, maraming tao roon. Lahat sila ay mayaman at tanyag. At nandoon din ang press. Dahil natalo sila, aaminin niya ito. Ang aking mabuting alagad, maaari kang bumangon ngayon. Natuwa si Daryl. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo kay Summer. Pagkatapos ay tinapik niya ang ulo niya. Ang aksyon ni Daryl ay sanhi ng pamumula ni Summer. Tumawa si Daryl at sinabi kay Cheryl, "Hindi ba ako mabait sa iyo? Natagpuan kita isang Diyos na kapatid. Tawagin mo akong Panginoon mo." Mahusay, guro. Inipon lang ni Cheryl ang kanyang saloobin. Hindi siya kumurap habang nakatingin kay Daryl, nagsimula na siyang humanga sa kanya. Alam ng lahat na ang tag-init ay sikat sa kanyang talento. At siya ay naging kapatid na babae ni Cheryl. Hindi kailanman nang ahas si Cheryl na managinip tungkol doon. Bang, nang makita niyang yumuko ang asawa niya kay Daryl at tinawag siya bilang kanyang Panginoon. Galit na galit si Simon. Tapos, nahimatay siya. Nang hina si Elder Crescent, ang bulwagan ay naging magulo, lahat ay nais na magtipon sa paligid ng matanda. Hindi nagpanik si Daryl. Dahan-dahan siyang tumayo at ibinalik si Jules sa ikalawang palapag. Alam niyang nahimatay si Simon dahil sa kanyang galit, wala itong nagbabanta sa buhay. Tinulungan niya si Cheryl na makumplito ang premiere ng kanyang bagong solong, oras na para umalis na siya. Ang pinakamahalagang bagay ay upang makabalik sa bagong daigdig. Balik sa silid. Natapos na ni Jules ang pag-impake ng kanyang gamit habang si Cheryl ay excited na lumalakad. Nasa stiletto si Cheryl habang naglalakad papunta sa Daryl. Tuwang-tuwa siyang sinabi, "Master, maaari ka bang gumawa ng dalawa pang mga kanta para sa akin?" Ang kanyang bagong solong ay may isang mahusay na tugon. Kung magpapakawala siya ng dalawa pang mga walang asawa, siya ay magiging tanyag sa buong Great East Continent. Labis na hinahangaan ni Cheryl si Daryl. Maaari siyang bumuo ng mga kanta at sumulat ng mga tula, nakilala niya ang tamang Panginoon. Ang mga matatanda mula sa Artemis sect ay walang anuman kumpara sa kanyang Panginoon. Ngumiti si Daryl at sinabi, "Maaari akong gumawa ng isa pang kanta para sa iyo. Ngunit kakailanganin mong tulungan ako sa isang bagay." "Oo naman. Ano ang gusto mong gawin ko?" "Mangyaring sabihin mo sa akin. Papayag ako sa anumang bagay hanggat kaya ko ito." Walang pag-aatiling sagot ni Cheryl. Ngumiti si Daryl. "Anumang bagay." Pinandilatan ni Daryl si Cheryl habang nagsasalita. Si Cheryl ay nagbihis ng kaakit-akit para sa palabas sa gabing iyon. Ang kanyang nakayakap na itim na tiyangsam ay ipinakitang perpekto ang kanyang walang bahid na katawang katawan. Ito ay isang kapistahan sa mata upang tamasahin ang tanawin mula sa malapitan. Namula si Cheryl nang mapansin niya ang mga mata ni Daryl sa kanya. Iniisip ba niya ang tungkol sa isang kahalayan? Napaisip si Cheryl, tulad ng pag-iisip ni Cheryl na naging ligaw. Huminto si Daryl nang umiti at naging seryoso. "Nagpaplano akong umalis, nais kong pumunta sa bagong daigdig. Mayroon ka bang paraan upang magawa iyon?" Si Cheryl ay isang tanyag na tao. At marami siyang koneksyon. Dapat ay may paraan siya upang magawa iyon. Ano? Nais niyang bumalik sa bagong daigdig. Natigilan si Cheryl, tinitigan niya si Daryl. Matapos ang ilang segundo, tinanong niya, "Guro, bakit mo nais na pumunta sa bagong daigdig?" "Hindi yan para malaman mo. Sabihin mo lang sa akin kung paano makarating doon." Walang pag-atubiling sagot ni Daryl. Tahimik na bumantong hininga si Cheryl at sinabi, "Guro, hindi ako makakatulong doon." "Bakit?" Nag-aalalang tanong ni Daryl. Kinagat ni Cheryl ang kanyang labi at mahinang sinabi, "Marahil ay hindi mo alam. Guro, mayroong isang kanya na naghihiwalay sa aming Great East Continent mula sa iba pang mga bahagi ng mundo. Ang pangalan ng kanya na ito ay ang Mysterious Canyon." "The Mysterious Canyon." Bumulong si Daryl sa kanyang puso. Bumantong hininga si Cheryl at sinabing, "Ang Mysterious Canyon ay daan-daang libong mga paa ang haba. At 100 talampakan ang lapad. Ito ay natatakpan ng isang makapal na hamog sa lahat ng oras. At puno ng panganib mula sa loob nito. Mayroon ding mga magagaling na hayop, makamandag na mga bug, at mga lugar na lumubog. Ang isa ay hindi na makakabalik kung ang isang nahulog sa gilid na iyon." Matapos ang isang maikling paghinto, patuloy na sinabi ni Cheryl, "Sa daan-daang libo at libo-libong taon, hindi mabilang na mga piling tao ang nagtangkang dumaan sa Mysterious Canyon. Ngunit wala sa kanila ang nagtagumpay." Kabanata 752.
Habang nagsasalita siya, tumingin si Cheryl kay Daryl. At pagkatapos ay kay Jewel. Ang mysterious canyon ay puno ng panganib. Master, mayroon ka lamang isang dalagitang tagapaglingkod. Hindi ka makadaan sa canyon sa iyong kasalukuyang kakayahan. She asterisk T. Ang mysterious canyon na iyon ay mapanganib. Habang iniisip niya ito, huminga ng malalim si Daryl at mariing sinabi. Hindi mo kailangang isipin kung magtatagumpay ako sa pagpasa sa canyon. Kailangan mo lang sabihin sa akin ang daan patungo sa mysterious canyon. Gaano man kahirap ito, kailangan pa rin niyang pumunta. Hindi siya matrap doon magpakailanman. Mahigpit na hinawakan ni Joel ang braso ni Daryl habang desidido nitong sinabi. Kahit saan ka magpunta, susundan kita. Hindi ako natatakot. Gaano man ito kahirap. Natigilan si Cheryl. Tapos, ngumiti siya ng mapait. Guro, kahit sabihin ko sa iyo ang daan patungo sa misteryosong canyon. Hindi ka makakarating doon. Ang mysterious canyon entrance ay matatagpuan sa burol sa likuran ng Sword Sekek. Si Cheryl ay mukhang natatakot habang sinabi niya. Ang bahagi ng lupa na iyon ay ipinagbabawal na lugar ng sektang Sword. Mahigpit ang seguridad, at kakailanganin ng isa ang pag-aproba ng Sword Sekek upang makapasok doon. Iningatan ni Daryl ang kanyang katahimikan, nabigo siya. T. Paano napakahirap iwanan ang lugar na ito? Sa sumunod na segundo, seryosong tumingin si Daryl kay Cheryl. Aking mabuting alagad, mangyaring tulungan akong makahanap ng isang paraan. At susulat ako ng 3 mga kanta para sa iyo. Talaga, habang nagsasalita siya ay nagliwanag ang mukha ni Cheryl. 2 bagong kanta lang ang nais niya. Ngunit inalok siya ng kanyang master ng dagdag na piraso. Napakalaking tukso. Nang tumanggo si Daryl, kinagat ni Cheryl ang kanyang mga labi at nagsimulang mag-isip soon. May ideya siya. Masaya niyang ipinalakpak ang mga kamay. Meron akong naisip. Ang fiancé ko ay si Marcus Lyod. At ang kanyang pamilya ay maaaring may ilang koneksyon sa Sword Sekek. Sa kanilang rekomendasyon, dapat na makapasok ka sa sektang Sword. Habang nagsasalita siya, bumaba siya sa kanyang stilettos. Hindi nagtagal, bumalik si Cheryl kasama si Marcus. Mukha ka ay lahilakbot ang mukha ni Marcus, hindi niya nais na inirerekomende si Daryl sa Sword Sekta. Nabigo si Marcus na patayin si Derry noong gabi bago iyon. At humingi siya ng kapatawaran at nangakong hindi na uulitin iyon. Gayunpaman, malalim sa kanyang puso, ang kanyang pagkamuhi sa lalaki ay lalong lumalim. Kinuha ni Daryl ang lahat ng kredito para sa pagganap ng kanyang kasintahan sa gabing iyon. At tinalo niya ang isang matanda mula sa Artemis sekta sa mga tula. Lalo namang humanga sa kanya ang kasintahan. Labis na inggit si Marcus nang makita iyon. Sa ilalim ng mga pangyayaring iyon, paano gugustuhin ni Marcus na tulungan si Daryl? Mukha namang komplikado ang mukha ni Marcus sa sandaling iyon. Ngunit sinabi niya kay Cheryl, Mahal, hindi ito isang madaling gawain. Kahit na ang aking pamilya ay may magandang relasyon sa Sword Sekek. Ang lugar na nais puntahan ng iyong Panginoon ay ang ipinagbabawal na lugar ng sekta. Si Cheryl ay hindi natuwa, pinadyak niya ang paa niya. Wala akong pakialam. Kailangan mong maghanap ng paraan para sa aking Panginoon. Dapat niyang tulungan ang kanyang Panginoon alang-alang sa 3 mga kanta. Masakit na ngumiti si Marcus. Ngunit tumanggo ito. Mabuti. Habang nagsasalita siya, kumuha siya ng isang sulat at panulat. Sumulat siya ng isang liham ng rekomendasyon at iniabot kay Daryl. Master, kapag nakarating ka roon, sabihin sa kanila na ikaw ay isang kamag-anak ng pamilyang Lyod. Dapat kanilang mapasok sa compound, sabi ni Marcus. Pagkatapos ay nagpatuloy siyang sabihin. Kukuha ako ng ilang mga tao na sasama sa iyo sa labas ng lungsod. Guro, mahusay. Salamat sa iyong tulong, ngumiti si Daryl. Pagkatapos nito, pinarangalan ni Daryl ang kanyang mga salita, gumawa siya ng 3 bagong kanta para kay Cheryl. Sa gabi, nagtipon si Marcus ng isang maliit na tropa upang ihatid sina Daryl at Joel sa kanilang pagsisimula sa kanilang paglalakbay. Habang nagpaalam sila sa isa't isa, hinawakan ni Cheryl ang kamay ni Daryl, at ubilis siyang kumalas. Guro, mangyaring mag-ingat kung magpasya kang pumasok sa misteryosong canyon. Mangyaring bumalik ng mabilis. At mamimiss kita, ngumiti si Daryl. Huwag kang mag-alala, sinusuri ko lang ito dahil mausisa ako. Babalik ako agad, gabi na. Dapat na tayong umalis. Guro, walang pasensya si Marcus. Magalang siyang nagsalita, ngunit galit na galit siya. She asterisk T. Galit na galit siya nang hawakan ni Daryl ang kamay ng kasintahan.
Tumango si Daryl habang nakahawak siya kay Jul at sumakay sa kotseng inihanda ni Marcus para sa kanila. Kabanata 753. Sa Great East Continent, lahat ay naglalakbay sa pamamagitan ng mga riksyo. Ang mga mayayamang pamilya lamang ang makakaya ng kotse. Ang kotse na mayroon sila ay isa sa mga anti-gong kotse. Si Marcus ang nagmaneho ng sasakyan na naglabas sa kanila DF ng lungsod. Ang kanyang mga tauhan ay sumunod sa likod ng kanyang sasakyan. Tuwang-tuwa si Jul na umupo sa sasakyan. Kahit na lumaki siya sa Great East. Iyon ang unang pagkakataon na nasa isang anti-gong kotse siya. Napaka-curious niya sa lahat ng bagay sa sasakyan. Ang kotse na ito ay pambihira. Master. Hindi mapigilan ni Jul ang paghadjejek niya. Nakatitig siya sa manibela ng walang kislap na, talagang isang bilog na bagay ang kumokontrol dito. At maaari itong kumilos. At kumilos ng napakabilis. Masyadong kaibig-ibig si Jul. Tumawa si Daryl habang tinatapik ang ulo ni Jul. Bibilhan kita ng isa. Balang araw. Maaari kang magsaya kasama nito. Ang anti-gong kotse ay naglakbay ng mabagal bilang isang serial. Ipapakita ko sa iyo ang pinakamabilis na kotse sa World Universe pagbalik namin doon, ang kotse na iyon ay mabilis. Naisip ni Daryl. Umiling si Jul at walang imak na sinabi. Guro, mahahawakan ko ang isang karwahe. Ngunit hindi isang kotse. Sa susunod, kapag mayroon kang kotse, magmaneho ka, at uupo ako sa tabi mo at paglilingkuran kita. Natawa si Daryl nang marinig iyon habang tinatapik ang ulo ni Jul. Maya-maya pa, naging madilim ang araw bago sila tuluyang lumitaw sa harap ng isang bundok. Pinahinto ni Marcus ang sasakyan. Lumingon at tumingin kay Daryl. Ngumiti siya. Master, makukuha lang kita rito. Pagkatapos mong tumawid sa bundok na ito, lumakad patungo sa kanluran. At makakarating ka sa sektang sword. Habang nagsasalita siya, mukhang nakasisindak ang ngiti ni Marcus. Papatayin ni Marcus si Daryl kung kaya niya. Kaya bakit niya siya tutulungan? Ang sektor ng sword ay wala sa likod ng bundok. Ang bundok sa likuran nila ay ang Broken Tiger Cliff. Ang bahagi ng bundok sa harap ng Daryl ay tumingin pantay at malawak. Ngunit ang kabilang panig ay puno ng matarik na dalesdis. Iyon ang dahilan kung bakit pinangalanan itong Broken Tiger Cliff. Tulad ng inilarawan sa pangalan nito. Kahit para sa isang malakas na tigre. Madali nitong melapag ang bundok na walang pagkakataong mabuhay. Maaring sabihin ng isa na ang daan ay ang daan patungo sa pagkamatay ng isang tao. Gabi na, kaya't mawawala ng paningin ang isang tao. Hanggat patuloy na akyatan ni Daryl ang dalawang bundok. Tiyak na mahuhulog siya sa bangin na hindi niya makita ng malinaw. Kailanman kung gaano siya kahusay. Ang katawan niya ay maaaring masira ang mga piraso ng int. Sinumang manggahes na samantalahin ang aking kasintahan ay mahuhulog sa kanilang kamatayan. Nakaramdam ng tuwa si Marcus sa pag-iisip nito. Bumalik ka sa bahay pagkatapos. Bumaba si Daryl mula sa sasakyan. Hinawakan niya ang kamay ni Jul at naglakad papunta sa ramp nang mawala ang anino ni na Daryl at Jul sa kagubatan sa kadiliman. Malamig nang ngumiti si Marcus at winagayway ang kanyang kamay. Halika, tara na. Matapos niyang magsalita, mabilis siyang tumakbo at inakay ang kanyang mga tauhan pauwi. Naglakad sina Daryl at Jul sa paikat-ikot na daan habang patungo sa bundok. Napansin ni Daryl na ang bundok ay walang track kahit saan. Kahit saan ay mga palumpong lamang, maliwanag na wala namang tao roon. She asterisk T. Sinadya ba ako ni Marcus sa maling kalsada ng sadya? Napaisip si Daryl sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, tumingin si Jul sa paligid niya at walang nakitang mga palatandaan ng sinumang tao, nagsimula siyang matakot. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ni Daryl at sinabi, magkakaroon ba ng mga ligaw na hayop dito? Guro, tumawa si Daryl at nagbiro. Maaaring mayroon. Sa palagay ko, ang mga hayop dito ay kumakain ng laman ng tao. Takot ka ba? Natahimik sandali si Jul at walang pagsalang sinagot. Hindi ako natatakot. Protektahan ko ang guro. Sa sandaling iyon, sinubukan ni Daryl na maghanap sandali na bumaba mula sa bundok. Gayunpaman, ito ay masyadong madilim, at hindi niya malinaw na nakikita. Sa sandaling iyon, hindi nakuha ni Jul ang kanyang hakbang. Napasigaw siya nang nawala ng balanse at nagsimulang mahulog sa bangin. Kabanata 754. Hiyas. Natigilan si Daryl. Tumalon siya patungo sa bangin at dinampot sa kamay ni Jul nang walang anumang pag-iisip pa. Niyakap ni Daryl si Jul malapit sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang braso upang abutin ang anumang maaaring madulas din niya.
Ngunit pagkatapos niyang maramdaman ay ang madulas na watts ng bangin. T. Marcus. Ang bastard na, yan. Tinuro niya kami sa 100 patungo sa aming kamatayan. Niyakap ni Daryl ng mahigpit si Jul. Hindi niya alam ang kailaliman ng mga bangin. Ipinagdasal niya na hindi sila mahulog sa kanilang kamatayan. Sa World Universe, ang tahanan ng pamilya Linden sa Donghai City. Ang tirahan ng Linden ay puno ng mga ilaw at dekorasyon. Ang bulwagan ay nakapak na may mga pagdiriwang sa pagdiriwang. Naupo si Lily sa sofa sa sala. At siya ay nasa isang mahusay na kondisyon. Puno ng kaligayahan ang kanyang mga mata. Matapos niyang gumugol ng higit sa 1 buwan kasama si Wade. Nalugod sa kanya si Lily. Siya ay nagmamalasakit at banayad. At ikakasal sila sa loob ng 2 araw. Lilybud, nagpadala ka na ba ng imbitasyon? Huwag kalimutang ipagbigay alam din sa aming mga kamag-anak sa bahay. Sabi ni Samantha habang naglalakad sa hagdan. Puno ng kasiyahan ang kanyang mukha. Ang kanyang anak na babae ay ikakasal kay Wade sa lalong madaling panahon. At siya ay higit na masaya. Nang ang lahat ng mga sekta ay nakipagbaka sa hukbo ng New World. At nahantad ang background ni Daryl. Natigilan si Samantha. Pagkatapos, siya at si Abba's mother Serendipity ay nawala. Akala niya ay patay na sila. Mabuti na nagpa siya si Lily na pakasalan si Wade. Ngumiti si Lily at tumango. Ang lahat ng mga paanyaya ay naipadala na. Inay, inabisuhan din namin ang mga kamag-anak. Ang kasal ay dapat na bilang dakilang bilang ito ay maaaring. Tumango si Samantha at ngumiti. Mayroon bang ibang mga bagay na hindi mo handa? Kaya kitang tulungan. Pinag-isipan ito ni Lily at sinabing, maid of honor lang. Ngumiti si Lily. Marami siyang mabubuting kaibigan. Kaya hindi siya sigurado kung sino ang dapat niyang piliin bigla. Sinabi niya, kumusta naman ang pinsan na si Queenie? Maaari siyang maging maid of honor ko. Bakit wala si Queenie dito? Kabilang sa kanyang mga pinsan. Si Lily ay may pinakamagandang relasyon sa kanyang pinsan na kapatid. Siya ang magiging maid of honor niya. Lily ay tuliro, kanina pa niya hindi nakita ang pinsan niyang kapatid. Tumawag ka sa bahay niya noon. Kanina pa kayo hindi nagkita, natutuwa siya na malaman na ikakasal ka na. Ngumiti si Samantha, kaya, inilabas ni Lily ang kanyang cellphone at idinial ang number ni Queenie sa bahay. Hindi nagtagal, nakakonekta ang tawag, ngumiti si Lily at gaanong nagsalita. Kumusta, Tia? Nakuha mo ba ang aking paanyaya sa kasal? Gusto kong imbitahan si Queenie na maging maid of honor ko, bago niya natapos ang kanyang pangungusap. Isang nagulat na boses ang nagmula sa kabilang dulo ng linya. Queenie, wala ba siya sa bahay mo? Ilang buwan na siyang nawala. Ako ay naging abala, at sa gayon hindi ko siya tinawag. Wala siya sa bahay mo. Ano? Nanginginig ang katawan ni Samantha, natigilan siya nang marinig iyon. Nawala si Lily ng 3 taon ng kanyang memorya. Kaya't hindi niya maalala na nandoon si Queenie ilang buwan na ang nakakaraan. Gayunpaman, naalala ni Samantha ang tungkol dito. Ilang buwan na ang nakakaraan. Binisita sila ni Queenie, ngunit umalis na siya pagkatapos nito. Nagpanik si Samantha. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sinimulang i-dial ang numero ni Queenie, gayunpaman. Ang kanyang telepono ay wala sa serbisyo. Samantala, sa Broken Tiger Cliff sa Great East Continent, hawak ni Daryl kay Jul nang umihip ang hangin sa tainga at nahulog ang katawan sa talampas. Kitang-kita niya na halos nasa ilalim na siya ng bangin. Huminga ng malalim si Daryl nang magsimulang umikot ang kanyang panloob na enerhiya. Tumama siya papunta sa dingding ng bangin habang tinulak ng panginginig ang kanyang katawan sa gilid. Sa kabila nito, tinulak ng matinding puwersa ng grabidad bumagsak pabalik si Daryl. At tumama ang kanyang likuran sa talampas. Nang siya ay mapunta sa lupa, ang kanyang panloob na lakas ay naubos. At nagsuka siya ng isang dugo. Guro, Master, ayos ka lang, nag-alala si Jul, at nagpanik siya. Pinahid niya ang dugo sa labi ni Daryl habang patuloy na dumadaloy ang luha. Kabanata 755. Habang nahuhulog sila, ginawa ni Daryl ang kanyang makakaya upang protektahan siya, sa makatuwid. Si Jul ay hindi nagtamo ng anumang pinsala. Umubo si Derry ng ilang beses bago siya ngumiti. Ayos lang ako. Hindi ako patay. Habang nagsasalita siya, galit na galit siya. Marcus, ang bastardo na yan. Kung paano siya naglakas ng loob sa kanya. Mapalad na mayroon siyang matinding lakas sa loob. Ang hit sa pader ay binawasan ng malaki ang gravity. Kung hindi man, pareho silang nahuhulog sa mga piraso. Kahit na hindi siya namatay.
Ang kanyang katawan ay nagtamo ng isang makabuluhang pagkabigla, bumantong hininga si Jul nang marinig na maayos si Daryl. Tumingin si Daryl sa paligid ng lugar. Madilim, ngunit napagtanto niya na ang mga bangin na mataas ang langit ay nakapalibot sa kakahuyan. Hatang gabi na ngayon. Naghihintay pa kami hanggang sa susunod na umaga bago kami makaalis. Kailangan kong mabawi ang aking panloob na enerhiya. Habang iniisip niya iyon, sinubukan ni Daryl na aliwin si Jul. Huwag kang mag-alala, magpahinga na. Tumanggo si Jul habang nakaupo at nakasandal sa likuran ni Daryl. Hindi niya ipinikit, siya ay tumingin sa paligid sa kanya bilang siya ay maingat sa lahat ng mga paggalaw. Alam niyang kailangan ni Daryl na maglinang para sa mabilis na paggaling. Paano siya makakapagpahinga sa kritikal na sandali? Ipinikit ni Daryl ang kanyang mga mata at sinimulan ang kanyang paglilinang. Di nagtagal, dumating ang umaga, at lumiwanag ang kalangitan. Bumantong hininga. Huminga ng malalim si Daryl at iminulat ang kanyang mga mata. Matapos ang ilang oras na paglilinang, ganap na siyang nakabawi. Tapos ka na, guro. Tuwang-tuwa namang tumayo si Jul. Nagulat si Daryl nang makita ang mga bag sa ilalim ng kanyang mga mata. Kinumo niya ang kanyang mga mata at tinanong, "Hindi ka natulog ng buong gabi?" Tumanggo si Jul at marahang sinabi, "Napagtanto kong nagsasaka ka para sa iyong paggaling. Kaya nais kong manatili sa tabi mo." Kung ang isang hayop ay lumapit sa kanya, maaari ko itong itaboy. Naantig si Daryl nang marinig iyon. Kaya't ngumiti siya. Kahit na mayroong isang hayop, hindi mo ito magagapi. Isang kalokohan na babae. Ngunit ang kanyang pagsunod ay nakakaantig sa kanyang puso. Namula si Jul nang mapagtanto niyang inaasar siya ni Daryl. Mahigpit niyang hinawakan ang kamao at sinabing, "Lalakas ako sa hinaharap. Pagkatapos ay mapangalagaan kita, guro." Tapos may naalala si Jul. Madilim pa ang araw. "Hayaan mong kumuha ako ng tubig para makapag-presko ka." Humiling si Daryl at ngumiti nang tumayo. "Napaka mapanganib dito, maaaring may mga ligaw na hayop. Kaya't sabay tayo." Pagkatapos nito, pareho silang naglakad patungo sa kakahuyan. Habang dumadaan sila sa kakahuyan, nakarating sila sa isang pond. Malinaw ang tubig sa loob nito. "May tubig dito, guro." Masayang sigaw ni Jul habang nagmamadali. Ngumiti si Daryl habang papalapit, uminom siya ng kaunting bibig na puno ng tubig at hinugasan ang mukha. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumingin sa paligid ng lugar. Malalim sila sa isang lambak. At napapaligiran ito ng mga bangin na may ilang libong talampakan ang taas. Sa kakayahan ni Daryl, hindi siya makakatalon. Pabayaan na dalhin si Jul. Imposibleng lumipad sila doon. Hindi kami namatay mula sa taglagas. At kailangan pa nating mamatay dito. Nabigo si Daryl habang iniisip ito. Sa sandaling iyon, masayang sumigaw si Jul, "Guro, may mga isda sa pond. Maaari akong mag-ihaw ng ilang mga isda para sa iyong pagkain." Ginagawa ko ang pinakamahusay na inihaw na isda. Bigla, may narinig silang isang malakas na tawa. She asterisk T. Parehas silang tumalon nang marinig iyon. Napatingin sila sa direksyon kung saan nagmula ang boses at nakita ang isang figure na lumapit sa kanila. Silang dalawa ay lumabag sa aking teritoryo. Napakasungit. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.